natin, baka magkano kayo sa akin. Kaya nga pag kami bagay ng pagkakataon, nagdadalawang isip po tayo. Baka siya pa yung meron na kasa ko na pagsabihan ako. Kita ako, meron pangamba. Kasi ginagawa ko yung pero ang ipapalagay sa iyo, masama at nakikita sa kanyang buhay. Pangalawang dahilan, kilala natin ang ating sarili. At anong aking ibig sabihin? May maliit tayo, may kapintasan tayo, nagkakasalanan tayo. Kaya makayamanin lang yung kala mo siya. Ayusin mo muna yung pwede. So, hindi madali dahil nakikita natin yung ating sarili, kakulangan at pagkakala. At pangatlo, marami yung sasabi sa ating dahil nakilala natin yung isang tao ay iba ang takbo ng isip niya. Yung mga kahit na ano yung gawin mong paliwanag yan, walang talang. Masasayang na yung laway mo sa kanya. Hindi madali pagpaalala, hindi madali pagsabihan ang isang katulad ng dati. Bakit mo ito nilalanasin? Sapagkat yung ating tatlong pagbasa ay very consistent. Ito ay tungkol sa pagiging propeta. Unang pagbasa, sinugo si Propeta Ezekiel sa mga Israelita. At alam ng Diyos kung sino itong mga pagsasabihan niya. Matigas sa kanilang puso, walang kita kanya. Pero pumunta ka doon para malaman nila na mayroong propeta sa gitna nila. Hindi madali. Punta tayo sa Ebanghelyo. Hindi lamang propeta siya dito, kundi mismong si Jesus. At sino si Jesus? Ang salita ng Diyos. Nagbalik siya sa bayan na kanyang nilalakpan, nangaral siya, at masama ang tingin ng kanyang mismong kababayan sa kanya. Sa ibang bahagi ng Ebanghelyo ay tinaboy ang ating Panginoon. Bakit? Kasi nangaral, kasi nagpaalala, dahil nagtulog. Punta tayo sa ating ikalawang pagbasa. Si San Pablo, nakatakot yung kanyang hinarap na mga malaking pagsubok sa kanyang pag-aaral sa mga Hentil. At mayroong magandang bahagi dito sa ikalawang pagbasa na kung saan yung hirap at ibigan na nakarapan sa Pablo ay doon sa kapansanan na ibigay sa kanya ng Diyos. Na hanggang maaari magalinis lang kung ano yun, di maniwala. Pero sa pagkakang pili, hindi lang pag-uwi sa Pablo sa Diyos. Bakit? Sapagkat nakita nito bilang instrumento ng Diyos na sa gitna ng kanyang pag-ibig, ikakang pinagkalooban ng ako-ako na biyaya, siya'y magpakubaba at makita ang kahinaan na ito bilang daan na laging umasa sa kapangyarihan ng Diyos. Ang ganda ng huli, malalagay lang kung kailan ako mahina, doon ako malakas. So yung tatlong pagbasa natin ay tumutukoy sa pagiging propeta. Ewan ko kung dahil nila na tayo lahat na binyagan kasama kami, nung tayo pinagagan, ay tumanggap tayo ng tatlong tungkuli ng katulad ng Jesus. At ano yun? Pagiging pari, hari, at propeta.
nag-aalay ng banal na sakripisyo na mumuna lamang po ako. At kung isasabuhay natin yung ating pagiging pari, we should be actively participating in our celebration. Alam niyo, kapag patay ng naman, yung sabihin mo, sumayin yung Panginoon, tahimik. Siguro, yung mga tao, ay sa patay naman na nakakaasahan. Pero pagkakuhay, katulad nito, naasahan ko, hihintayin ko, yung malakas sa mga dito. Di ba, sabihin ko, sumayin yung Panginoon. Hintan lang yung buhay. Pagiging pari, pakikisa sa ating pagkaliwag na naglalata sa mga sakramento. Pagiging hari, ating pagiging hari, ibigyan tayo ng kapagalingan ng Diyos. Pero itong kapagalingan na ito, hindi para pag-hari-harian, kundi katulad na, bagamat siya'y mayaman, siya'y nagpakaaba. At sa kanyang pagiging aba, pinag-moral tayo. Sana pareho yung iniisip natin. Hindi tayo mapundan sa labas ng simbahan na ang gusto lahat maging hari, maging una, maging makapangyarihan. Hindi ko sinasabing masama yung maharap. Ang sinasabi ko naman, kung ikaw man ay andito, matuto ka pa rin mo at itapak mo yung paa dito sa lupa. Wala tayo itong modelo, kundi yung ating Panginoon Jesucristo. At yung pagiging propeta, ito yung pagtuturo. And we are all proclaimers of truth, love, and hope. Kaya nga, hindi lamang yung paano ito natuturo, kundi tayo na kung paano kapag nakikita mo masama yung ginagawa ng isang tao, hindi pa magsasabihan tayo. Pero ang magandang larawan dito yung magulang sa kanyang anak. Kasi yung magulang, iniisip yung kapakanan ng kanyang anak. At syempre, yung kanyang sasabihin, yung tama, yung mabuti. At yung pagiging propeta is at the service of truth. Nakahulugan, we are just thinking of objective. Hindi ito sapagkat naligtas sa isang tao, hindi ito sapagkat nararamdaman mo, kundi nagpapakasakit ka sa isang tao na ligaw o nalilis ng landas. Ang nasa unang pagbasa, pumunta ka raw ng Ezekiel. Maniwala ka sila o hindi. Ang mahalaga, merong propeta. Bala ka nila na merong propeta nasa gitna nila. Napakahalaga po ito. Alala ko yung meron tayo ng Kristo at merong na-issue noon dito sa Bataan. At talagang buo yung kanyang talagang kanyang sinabi, kapag hindi tayo nagsalita ngayon, yung susunod na generasyon ay sisisihin tayo, bakit wala kayong ginawa, bakit wala kayong sila. Pero ito yung unang-unang mensahe na iniiwan sa atin ng mga pagbasa. To be a prophet ay upang magbigay ng paalala at wala tayong ibang sinasabi kundi bawat katotohanan na. Totoo yun, may pagkakataon, mahirap tanggapin ang katotohanan, pero kailangan sabihin. Maniwala sila o hindi, pumunta ka doon upang malaman nila na meron isang propeta sa gitna nila. At ating dalawang mensahe. Well, nasusukat yung tagumpay hindi dahil sa
nakinig sila, kundi nasusukat yung tagumpay sapagkat nasa presensya nila yung isang propeta. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi kayo sumampayo sa akin o kaliban sa simbahan o kaliban sa inyong magulang. Wala naman mawawala. Hindi naman mapapabawa namin ang ibigan doon. Ganun pa sa tuloy. And then, at kahit na saan magkakaroon ng realization sa ating sarili. Babalik na natin. Bakit? Kasi we are always looking for truth. At dahil hanap natin magandang katotohanan, siguro magandang sa ating mga manalita, hindi kasi ako nakikinig. Kaya ang sino kayo naman na, hindi ang Diyos, kundi tayo hindi nakikinig sa katotohanan. Ngayon, sabi natin ay hindi madali. Totoo po yun. Kasi tatambal sa atin, unang-una yung ating nahihiyan. Pero tingnan ninyo, pinagiging po Francis tungkol sa kanyang sarili. Makasalanan, subalit ibig ng Diyos. Tingnan ninyo itong ginawa ng ating Panginoon, isipin, isang Pablo na dami sa ulo. Sino ba yung mga tao ito? Makasalanan din sila. Pero kung pamagandang tingnan dito, nagtiwala ang Diyos sa kanila. At nagtiwala ang Diyos sa atin. Pero madalas, ang baba-baba ang tingin natin sa ating sarili. Ano yun? Tao lang. Tao lang. Pero ang Diyos hindi. Gagamitin kita. Magiging kasangkapan kita upang ipalagan ang pagbubuhay. Sabi nga, alaga mo yung perfecto sa atin. Dalawa na yung kailangan ng perfecto. Una, dapat para yung aming pangalan perfecto. Pangalawa, Diyos. Pero sa kabila, ang Diyos nilagamit ang bawat isa sa atin upang magturo. Mahal mga kapatid, sa dunya ay lahat ay tinawag upang maging hari, pari at propeta. At sino tayo? Tayo ang simbahan. Ang simbahan ay madalas tinuturing bilang konsensya ng bayan. Kaya nga kapag sa ating lipunan, pero napapansin na hindi tama, hindi ayos, magiging ako ang simbahan. Maraming kasabot na yun. Abortion, euthanasia, at itong mahilig sa divorce. Ano kaya sa akin sa simbahan? Ito ba ay dahil sa pagiging simbahan ito? Simply because we are all happy. We want to strengthen yung pagkakaisa ng pamilya. Hindi namin ilalagay na umaharap sa maraming pagsubok yung pag-asawa o yung pamilya. E sino ba naman hindi lumakan sa pagsubok? Kahit na yung mga kapatid nyo, kanilang umaga. Ako natutuwa din sa mag-asawa nito, nag-aalay, isa na nag-aalay sa kanila, pareho matanda na yung isa na lalaki, dito tuhod, pero sinasamahan pa rin yung kanyang misis sa oras ng pag-aalay. At Islam. Kaya nga, hindi nakakapagpaka. Simbahan, tayo simbahan. Subalit kapag tayo nakakalimot, yung magisteryo na tinatawag natin na uusap at nagpapaalala sa ating lahat. At ako'y natutuwa ako kapag sinasabi sa mag-description sa simbahan, Mater Magistra. Ibig sabihin, ang simbahan ay Mater, ina, Magistra, tagapagturo. Iba yung mga nanay, hindi sila susuko. Kahit na hindi sila pakinggan ng kanilang mga anak,
nandyan pa rin. Bakit nandyan? Dahil sa pagmamalasakit. So ito yung ginagaling natin sa misa ito. Baka kasi nakakalimutan tayo that we are all prophets. Na sana hindi na simbahan, hindi lang sa aming mali, kundi sa ito. And we are just after objective truth para sa ating lipunan at para sa pagkakilan ng bawat tao, ng bawat pamilya at ng ating Panginoon. Tumayo po sila.